Malamig. Tila ba pinuluputan siya ng gomang may kadulasan pa. Dahilan upang bumuka ang kanyang bibig at makainom ng tubig ilog. Napatayo si Daryl sa pagkakaupo nang makitang lumubog maging mga kamay ni Jordan. Lumakas ang agos ng tubig, maging ang lagaslas, lalong umingay. Napanganga ang batang manonood lang dapat sa kapatid at sa bagong kaibigang lumusong. Si Diego na may agad sumaklolo, sumisid at akmang aabutin ng damit ng dalaga ngunit may kung anong itim na tumakip sa kanyang mga mata. Dahilan upang malito ang paslit at mataranta. Umakyat ang kilabot sa katawan ni Daryl nang pati ang kakambal niya ay lumubog. Ni hindi na makita ang presensya ng kapatid at ni Jordan. Pumihit si Daryl, nakita niya di kalayuan ang kuya nilang nakatalikod sa kanilang direksyon. May kausap sa cellphone. Dahil nga hindi siya makapagsalita, nag-resort ang bata sa biglang pagtakbo upang makuha ang pansin ng kuyang walang kaalam-alam sa nangyayari na. Ngunit sa malas ay natapilok si Daryl na kinaresulta ng pagbagsak nito. Namutla ang pobre, lalo nang lingunin niya muli ang ilog. Malakas na ang ragasan ng tubig. Marahil sa desperasyon, kumawala ang mahinang ungol sa nakabukang bibig na nasundan ng lakas. Anito, nakinukuyom pa ang mga kamao sa desperasyong nararamdaman. Ngunit hindi sapat yun, ni hindi natinag sa pagkakatalikod ang kanyang kuya Polly. Kaya pinikit ng bata na mariin ang mga mata, tinipon ang buong lakas upang ipambala sa tinig at makuha ang pansin ng kuya niyang nakatalikod pa rin. Naglandas na sa pisngi ng pobre ang luha, nagpakita na sa bawat sentido ang ugat sa tindi ng konsentrasyon. Kuya, si Diego! Nilulunod! Nilulunod! Utal-utal na sigaw ni Daryl. Ang abalang si Polly naman ay napalinga. Natuod saglit na makitang nakatingin sa kanya ang kapatid. Luhaan, utal-utal at paulit-ulit sa ilang salitang sinasabi habang hindi magkamayaw sa pagturo sa ilog na hindi na biro ang ragasan ng tubig. Saglit na mangha ang binata, paano'y nakakapagsalita ng bunso nila? Saka lang tuluyang bumuhos ang realisasyon. Nagpalinga-linga si Polly, hindi makita ang dalawa pang kasama. Nanakbo na palapit, dinaluhan ang kapatid na hindi makabangon, tinuturo pa rin ng tubig. Paulit-ulit sa salitang lunod. Akmang patakbo na sana siya sa ilog nang may kung anong tila bumagsak naman sa gitnang bahagi ng tubig. Malakas, sapat upang maulanan silang magkapatid. Napapikit si Polly nang mapasukan ng tubig ang kanyang mga mata. Kinuskos at muling itutuloy sana ang pagkakbang ngunit natigilan ng makarinig ng sabay na pag-ubo, di kalayuan. Sabay na napalingon si Daryl at Polly sa kanang bahagi ng ilog, kung saan nakita nila si Jordan at Diego na salitang tinatapik ang mga dibdib at umuubo. Nasa lupa na, kapwa nakadapa. Basa ng tubig ang buong katawan. Bagamat alipin ng kalituhan at pagkapantastiko, tumakbo si Polly papalapit sa dalawang nalunod at himalang tila lumitaw na lang sa kinalalagyan. Okay lang kayo? Ano ba nangyari? Tanong ni Polly nang tuluyang malapitan ng dalawang nakakabawi na kahit paano sa paghinga. Kuya! Ani Daryl naman na kinatanga nila Jordan at Diego saglit. Bagamat tila hirap na tumayo, napagtagumpayan namang lumakad na may kaliksihan patungo sa kanila. Hindi na alintana ang pag-ika sa bawat hakbang. Namimilog ang mga matang napatingin si Diego kay Jordan, na kay Daryl naman papalapit nakatingin. Ang galing! Mahinang bulong ni Diego na kinalingon naman ni Jordan sa huli. Saglit pang nagtaka ang humihingal na dalaga sa namimilog at kumukuti-kutitap na mata ni Diego na sa kanya ay napagkit. Pertida, hindi pa ako gumagamot niyan.
Alanganing biro na lang ni Jordan na kinatawa ni Diego kahit hirap pa sa pagbawi ng hininga. Pinag-cruise ni Ara ang mga hita, humulukip-kip at sinandal ang likod sa sandalang bakal ng kanyang kinauupuan. Mariing napapikit bago nagpakawala ng ilang buntong hininga. Kalahating oras na siyang naghihintay sa istasyon ng tren, ang tagpuan nila ng kaibigang Alaba. Si Rio. Sa paghihintay, may ilang bagay siyang napansin. Una, ang nalulumang poster ng movie ni Richard Gutierrez at ni Angel Locsin ng Let the Love Begin na kailan lang ay tumabo ng takilya. May mga bandal kasi sa paligid ng poster at ilang ads na nakadikit. Karamihan ng nababasa niya sa paligid ng poster, mga number na naghahanap ng textmate. Pangalawa, ang hindi niya mabilang na samyo ng mga halong lahi na naglisaw sa paligid. Isang mahinang buntong hininga muli ang kanyang pinakawalan. Gustuhin man niyang alamin kung anong meron at bakit tila ata marami siyang kanila lang na nalalanghap sa hangin, hindi niya magawa. Mula nang makuha niya ang binturong at ang mga sandatang na panalunan sa sumbaganay na ginanap sa Aranya, isa ang kakayahan niyang umalam ng maliliit na bagay o impormasyon sa paligid, ang pumurol at tuluyang nawala sa kanyang sistema. Sabi ng kanyang lola, natural na bagay lamang yon. Kung ang phone book nga raw ng cellphone na pupuno, siya pa kaya. Unless, magtatanggal siya o ibibigay niya ang ilang kakayahang malaki kumonsumo ng enerhiya at lakas na kinariresulta naman ng madalas niyang pagkagutom. Maaari pa raw. Sakalang nagmulat ng mata si Ara nang malanghap ang mabangong samyo ni Rio sa hangin. Pinakinggan niyang maigi. Paakyat na ng hagdan ng bato, pupunta sa kanya. Nakita pa niyang nagpalinga-linga si Rio. Hindi siya kumaway upang ipaalam kung nasan siya. Maghanap ito. Total naman, pinaghintay siya ng kalahating oras. Nang makita na siya ng binatang Alaba, gumuhit sa mga labi nito ang malapad at matamis na pagkakangiti. Napailing ang kudayon. May aura talaga si Rio na parang bata minsan. Kahit may kalaparan ng katawan at may mga kalamnang namumutok, nabubura ang pagiging mama nito pag nagliliwanag na ang muka at tila tangang ngingiti na parang napaka-perpekto ng mundo. Kanina ka pa, mahal ko. Kindat nito sa napasimangot na kudayon. Nang hindi agad sumagot ang kausap, muli siyang nagpaliwanag. Sorry na, traffic eh. Pakyut pa nito. Kunway umirap si Ara bago sumagot. Tila mo pa? Tipid nitong sabi na sa paligid tinoon ng mga mata. Lalong tumatapang ang mga samyo. Nag-uumpisa na siyang kutuban. At nag-aalala na rin sa kaligtasan ni Rio at sa ilang purong taong walang kamali-mali sa paligid kung sakaling may maghahamon sa kanya ngayon. Hindi kasi siya nagtanggal ng samyo upang mahanap siya ni Rio agad. Malay ba niya kung ganito ang masusumpungan niyang kalagayan sa tagpuan nila ngayon? Maluwag na tinanggap na ni Ara si sistema na laging may riot siyang masusumpungan o masasalubong sa daan. Paano ba naman? Kotang-kota siya sa sumbaganay at basagan ng muka nitong mga nakaraan. Meron kaso, ilang piraso lang to. Yung supplier namin hindi pa kasi dumarating. Baka sa makalawa pa. Teka, saan ka ba pupunta para mag-hoard ka ng maraming limponara? Tanong ng binata na kinalinga ni Ara sa kanya. Kailan lang, sinabi ni Buitre ang limponarang nasa sisidlan niya ay yaong hindi na raw ganoon ka-epektibo. Nagtaka siya sapagkat alam niya, taon ang bisa ng mga pinatuyong dahon na kailan lang binigay ni Rio. May paliwanag naman ang engkantadong Iris. Marahil raw, kaya hindi na ganon katagal ang epekto ng mga dahon dahil halong lahi ang nilaman niya sa tiyan. Kilala ang limponara sa gamit ng pantanggal ng samyo o lansa ngunit maaaring sumablay minsan, lalo at hindi biro ang samyong naisburahin. O minsan, baka depende rin sa rami. Mas matapang na samyo, mas maraming dahon dapat.
Si Mesete at ilang kasama nito ay hindi mga purong aswang o engkantado. Nananalantay sa kanilang katawan ang mga samyong maaaring hindi rin ganun kadaling mabura. Pwede. O hindi naman kaya ang pinanggalingan mismo ng limponara. Ang sino mang magtanim ng halamang iyon na sigurado si Arang kung hindi mang kukulam, baka babaylan o kaya naman ay tao. Ang mga nabanggit ay may kakayahang pawalang bisa ang mga dahon kung nanaisin ito, kung sila ang nagtanim. Wala siyang alam kung kanino galing ang mga limponarang bigay sa kanila ni Rio, kaya rin siya nakipagkita sa lalaking alaba upang itanong iyon. Sa totoo lang, hindi rin namin alam kung saan galing ang limponara na binibigay namin sa inyo. Hindi naman kasi kami niyan gumagamit. Alam mo na, vegetarian kaya kami. Binigay lang yan ng isang kaibigang aswang na malimit sa amin bumisita. Alam mo naman kung gaano ka-importante ang limponara sa mga katulad yung aswang at sa ilang manghilot. Nakakilala rin namin. Marami kasing gamit ang dahon na yan. Ngunit kung sabi mo nga, tila nawawala na agad ng bisa. Kailangan na namin sigurong itanong sa aswang na yun kung saan niya ba nakukuha ang mga dahon. Nako, baka dinidekwat niya lang yan, mahirap yun. Napapaisip na sabi ni Rio nang i-bring up ni Ara ang paksa. Pero kalokohan yun. Alam kong walang tangang aswang na magnanakaw na limponara sapagkat mawawala ng bisa ang mga dahon kung nakaw lang. Sagot naman ni Ara na sa malayo napatanaw. Oh, sorry, nakakahiya. Defective na pala yung mga items na binibigay ko sa'yo. Huwag kang mag-alala. Ako mismo alamin ko kung bakit or kung gusto mo, sabay nating alamin. Tara, sama kaya sa akin pa uwi. Nakangiting suhestyon ni Rio na kinalingon ni Ara sa kanya. Nagtama ang kanilang mga mata. Muli, nasilayan ni Rio ang siphayo sa nakakamarahuyong kulay ng balintataw ni Ara. Ang tila batang kasiyahang nakalarawan sa mukha ng alaba ay unti-unting lumambot, sumeryoso, at ito naman ang napasandal. Try mo kayang magbakasyon sa amin. Lagi kang tinatanong ni Kato sa kanila Maya. Ako lang kasi talaga ang pwedeng lumabas-labas ngayon sa teritoryo. Maraming dayo ngayon sa amin. Gusto nga sana nila Sari na magbanding tayo minsan. Subukan mo kayang sumama sa akin ngayon pa uwi. Alam mo, hindi mo natatanong, malaki ang kwarto ko. May extrang kama, syempre. Pwede tayo magtabi. Natural, magpapakipot ako sa'yo sa una, pero nasa sayo naman yun kung gusto mo ako makuha. Tapos syempre, kailangan mo akong pakasalan. Magkakaanak tayo ng 100. Siguro kung magkakaanak tayo ng may ibang batik, ibibenta natin yun kasi baka madaganan mo rin sa sobrang dami. Ang ititira natin yung walang batik. Tapos papapapela natin. Pagkatapos maturo ka ng 5-in-1 tsaka anti-rabies. Mahabang sabi ng binatang nakangiti. Napailing si Ara. Bawal na ang backyard breeder ngayon. Mahinang sagot ng dalaga na iniwas ang paningin sa lalaki na kinaangat ng likod ni Rio sa pagkakasandal. Di, ire-register natin sa PCCI. Ano? Tra? Kindat pa nito sa natawanan na tuluyang si Ara. Napapangiti naman kita diba? Try mo kayang sumama sa akin. Baka sa akin ka na sumaya. Hirit pa ni Rio kay Ara na inabot naman ang nakabalot na brown paper bag na naglalaman ng ilang piraso ng dahong limponara. Pass. Deserve mo ang babaeng walang hang-ups at mamahalin ka ng buo. Hindi ako yun. Mahinang sabi ni Ara na kinaismed naman ni Rio. Sige, natural yan Bago pa lang. Pag naghilom ka na, magbakasyon ka sa amin Suhestyon pa rin ito sa tumango naman na dalaga. Nagpalinga-linga si Ara sa paligid. Sakalang napagtuunan ng pansin ni Rio ang mga samyong naglisaw. Ano kayang ibig sabihin yan? Tanong ni Ara sa katabi habang tinatakpan ng sariling samyo. Nagpalinga-linga naman ang alabas sa istasyong kinaroroonan nila. Ang alam ko, ang susunod na istasyon mula rito, The Mortis, kung saan nanggagaling ang malaking porsyento ng limponara. Walang anumang sabi ni Rio na kinabalik ni Ara ng tingin sa kanya. Ano? Takang tanong ng kodayon. Hindi mo pa ba alam? Balik naman ni Rio. Ang alin? Sa lubong ang kilay na wika naman ni Ara. Na mahal kita. Tirada naman ng alaba.
Nang makitang dumilim ang anyo ni Ara, saka lang sumeryoso si Rio. Well, sa Damortis, ilang kilometro matatagpuan ng baryo Tigbalan, ang orihinal na tahanan ng Limponara. Isang baryong walang kasing lusog ang lupa at tahanan ng mutyang nagbibigay ng kakaibang lakas at galing sa swerteng taong mapipili naman ito. Kwento ni Rio na tuluyang nakuha ang atensyon ng Kodayon. Tinanggal ni Apo Baya ang salakot, tiningala ang kalangitang ni walang kahit isang bituin. May lamig ang hanging umiihip, napakatahimik ng paligid, walang humuhuning kahit anong panggabing insekto. Nilahad ng matanda ang palad paitaas, saglit lang, may ilang mahihinang patak ng ulan siyang naramdaman sa balat. Naalala niya ang kwento ni Potensyana noon nang tanggapin nito ang mutya. Maaliwalas raw ang paligid, bilog at maliwanag ang buwan, na isa sa mga nagpakondisyon sa Talagita noon upang hindi gaanong matakot o mag-alala, lalo at alam nitong anumang oras magpapakita na sa Dalagita ang mutya. Mula sa ilang punong magkakatabi, may ilang nagpapagang mata siyang nahagip. Mga aswang, sigurado siya. Ilang mga aswang na tinatantya ang barikada ng kanyang teritoryo na kung sakaling malalagpasan, makakapagbigay ng daan patungo sa Villa Tigbalan, kung saan naroroon ang Dama de Noche. Hindi malaman ng albularya kung maiiling o matatawa ng may kapaklaan. Positibo, sa loob ng ilang taon muling magpaparamdam na ang mutya. Hinahatak na kasi ang mga nilalang naghahaman sa kapangyarihan, mga nilalang na maaaring may alam sa mutya o hindi. Apo Baya, tawag ni Auring mula sa bukana ng kanyang pintuan. Napalinga ang matanda. Agad lumapit sa pinto upang mapigilang sumunod sa kanyang kinaroroonan ang dalaga. Dapat umalis ka na kanina, Auring. Sa loob ng inyong tahanan, ligtas ka. Mahinang sabi ng matanda sa umiling na dalaga. Alam niyo hindi ko gagawin yun, kaya nga ako pumunta dito upang tumulong. Nakakunot noong sabi ng dalaga habang sinusuyod ang paligid. Bagamat inaasahan na ang hindi niya mabilang na nagbabagang mga mata, kinilabutan pa rin ng dalaga. Ito ang kauna-unahang engkwentro niya sa ganitong mga nilalang. May takot sa kanyang loob, oo, ngunit kapag desidido ka pala sa isang bagay, makakahugot ka ng determinasyon kung saan. Auring. Naiiling na wika ni Apo Baya, ngunit agad sinagot ng dalaga na pinapalis ang nagsitayo ang mga balahibo sa bawat braso. Hindi ho kayo sigurado sa kanya. Sa akin masasabi ko, maipapangako ko, sigurado kayo sa akin. Ano't ano man nandito ako para pumalit sa kanya. Wala hong espasyo ang alinlangan sa puso ko, Apo Baya. Mahina, ngunit may diin sa tinig na sabi ni Auring. Pinili na lang ni Apo Bayang manahimik. Ano bang laban niya sa pusong alipin ng marubdob na pag-ibig? Naipaling na lang niya ang mata sa loob ng kanyang bahay, kung saan abala ang mag-inang Eugenia at Lily sa pagkakatas ng mga kalamansi, hinahalo sa tubig na may asin. Matyagang sinasalin sa bawat botelya ng mineral water na may butas sa gitna ang bawat takip. Naghahanda na sila. Kailangan ng mutya ng tulong ngayong gabi kung sakaling lilitaw ito ngayon. Hindi na mabilang na matandang manggagamot kung ilang beses siyang napatingala sa langit. Sana lang talaga, walang makaagaw na mutya sa mga palad ni Jordan. Yakap ang unang may kalambutan kumpara sa karaniwan, bumaling sa kaliwang bahagi ng higaan si Jordan. Pumikit, hinahanap ang antok, ngunit naikot na niya ang kabuuan ng malawak na katre, hindi pa rin niya mahanap ang tamang pwesto at antok na kanina pa nais masumpungan. Hindi naman siya umiinom ng kape, ngunit gising na gising ang diwa niya. Napapalatak na bumangon ang dalaga. May inis na kinamot ang bumbunan bago tumitig sa bintanang sarado. Batid niyang bahagyang umaambon na sa labas, kaya nga kanina nasabik siyang humiga agad sapagkat biglangang lumamig.
Kaso'y pagkasayad naman ang likod niya sa kotson ay tila naman siya sinisilihan na hindi niya maintindihan. Umupo sa gilid ng kama ang dalaga, maya-maya ay tumayo, binuksan ang bintana. Bahagyang naigtad pa ng sabay na tumingala sa kanya ang 3 tikbalang. Hi guys, hindi rin pala kayo makatulog. Tratong eats. Kunway yaya niya sa mga nilalang na hindi naman nagets ang sinabi niya. Siya ang tumawa sa sariling biro. Ngunit ang tila iisang taong ginala ng mga tikbalang ang paningin kung saan-saan. Saka lang nakahalata ang dalagang may nangyayaring walang puwang ang biruan. Meron. Batayos. Ani Jordan sa pinakamatangkad na tikbalang natapon naman ang paningin sa kanya. Tumingala si Matayos, sinalubong ang kanyang mga mata bago nagsetaong katawan. Napalunok si Jordan ng tuwirang mapagmasdan ang hubad na katawan ng tikbalang. Tila natuyot ang lalamunan niya na hindi niya maintindihan. Lalong umiigting ang dama de noche, Jordan. Sigurado ako. Lalabas na ngayon ang mutya. Anang lalaking tikbalang na lalong kinabilis ng malalakas na kabog ng kanyang dibdib. Tila inalipin siya ng kung anong antas ng karuwagan na tila nais niyang gumapang papasok sa ilalim ng kanyang kama at ipikit ang mga mata. Sinakop ng alinlangan ng kanyang puso. Kaya ba niya? Ito na raw. Tila nais gumiray ng kanyang mga tuhod. Wala sa sariling napahawak siya sa pasimano ng bintanang kinaduro-ngawan. Naigtad muli ang dalaga nang kumatok naman si Francesca. Tinatanong kung ayos lang ba siya at kung maaaring pumasok. Tipid na oo ang sinagot ni Jordan. Francesca, natatakot ako. Mahinang amin ni Jordan sa tumangong kaibigan. Jordan, walang pilitan to. Sagot naman nito. Wala ngang pilitan pero bakit pakiramdam ko obligado akong tanggapin? Hindi mapigil ang sabi naman ng dalaga. Isang buntong hininga ang hindi mapigil ang pakawalan na lang ni Francesca. Hello mga mahal ko! Energy. Magandang araw, ako po si Aling Maria at welcome sa ating shout out! Pasensya na ngayon lang ulit nakapag-upload ulit at ngayon lang din nakapag-shout out. Yun. Unang-una sa lahat, sabi kasi ni Ma'am Beng, birthday mo ba ng April 18? Kung birthday mo, belated happy birthday. Sorry, ngayon lang ako nakapag-upload, hindi talaga maitama sa date. Ayun, Ma'am Beng, belated happy birthday. Sana lahat ng wish mo nung birthday mo at ngayong ay matupad. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Beng. Isa ka sa mga special sa akin, alam mo yan. Yun. Sorry talaga. Yun. Bebe, happy birthday ha. Belated happy birthday. At saka, kuha na rin ako ng ilan sa mga nag-comment nung nakaraan. Ayun. Shout out sa'yo, Ma'am Cheryl Rose De Vera. Ma'am Cheryl. Yun. Shout out po sa inyo. Shout out sa'yo, Senyong Pogi. Shout out sa'yo. Shout out sa'yo, Ma'am KN. Tsaka sa best friend niya na si Ma'am Main. Ayan. Shout out po sa inyo dalawa. Shout out sa'yo, Ma'am D. Shout out sa'yo, Ma'am Charis Dagawayan o Charis Daguayan. Yan. Ma'am Charis, shout out sa'yo. Shout out sa'yo, Kalel Kinari. Yan. Yun. Napupuno ng grasya lagi ang comment nito. Yan. Sir Kalel. Yan. Kent. Alam ko, may isa ka pang pangalan eh. Yan. Clark Kent. Yan. Ayan. Shout out sa'yo, Clark. Ayan. Hello. Shoutout sa iyo, Ma'am Jackie Lou Getding, Ma'am. Ayan, shoutout sa iyo, Ma'am. Shoutout sa iyo, Ma'am Sally Aguilar. Yan. Shoutout sa iyo, Ma'am Amor Fernando. Shoutout sa iyo, Ma'am Cheryl Ebo. Ayan, shoutout sa iyo, Ma'am Sheng. Shoutout sa iyo, Eurydice Love. Hi, Eurydice. Shoutout sa iyo. Shoutout sa iyo, Sir Gio.
Ayan. Tapos, dagdag pa tayo. Ayun. sorry. Ang tagal mag-loading. Shoutout sa'yo, Akisha Bueno. Shoutout sa'yo, Crisalina Hernandez TV. Shoutout sa'yo, Marvin Arbues. Shoutout sa'yo, Beautiful Sunshine Bell. Shoutout sa'yo, Wins Motovlog. Yan. Shoutout sa'yo, Aslea Mick Limar. Sana tama ako na yung video, sorry. Shoutout sa'yo, Asley and Mick Limar. Ayun. Shoutout sa'yo, Leana. Yan, shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo, G. Marso. Shoutout sa'yo, Pangit Ko, 10. Shoutout sa'yo, Hidden Place. Shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo, April Joy Samones. Shoutout sa'yo, Sniper Bicar. Sorry. Nabubulol na. Shoutout sa'yo, sorry. Shoutout sa'yo, Sniper Bicar. Nakita kita subscribe mo lang dun sa isang channel ko. Shoutout sa'yo, RB May Madriaga. Yan. Shoutout sa'yo, It's Sarah. Sarah May Braga. Shoutout sa'yo, Ron Baitong. Shoutout sa'yo, Just May. Shoutout sa'yo, S2T. Sorry. Ayan. Shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo, Zerker Manias. Shoutout sa'yo, Marge Gabena. Shoutout sa'yo, Amedita Ramirez. Shoutout sa'yo, Anacel Flordelis. Yan. Shoutout sa'yo, Cute Sandro, kay Istan Bondok, kay Gemma Rose Lakaya. Pasensya na, may mga nagsasalita sa background. marami kasing, alam mo na, isa rin yun sa mga dahilan kung bakit hirap na hirap tayo makapag-record kasi wala naman tayong studio. Yung nagre-record lang tayo sa kwarto. Syempre, may mga kapitbahay din tayong maingay. Sorry. Balik tayo dun sa shoutout. Shoutout sa'yo, Gemma Rose Lakaya, kay Errol John Valdez, kay Maraeji Saliot, Saliot. Yan. Shoutout sa'yo, Teams MNLO. Shoutout sa'yo, Randy Dors. Shoutout sa'yo, Elite Shah. Shoutout sa'yo, Clark Kent. Yun, si Clark Kent. Shoutout sa'yo, thank you Clark Kent lagi kita nakikita. Shoutout sa'yo, Ang Misyonaryo. Shoutout sa'yo, Diony. Kay Rona Chen si Pilipil. Kay Manuel Grajo. Kay Hazel Generale. Kay Robin Pangit. Kay Jibon Rivera. Kay Ernaline Ontua, kay Nikki Adona. Ma'am Nikki! Yun, shoutout sa'yo. Tsaka kay Aliza Adona. Pinsan mo yun, diba? Yan, shoutout sa inyong dalawa. Shoutout sa'yo, Mikey May Heronimo. Kay Let Mu. Kay Alena Torquator. Kay Gioni Pazaway. Kay Dante De Leon. Kay Sir Glenn. Kay Jenville. Kay Photo Animation and Games, ACE, kay Mascolado TV, kay TTHHS. Sorry. Kay TTHHS. Ayan. Kay Ma'am Honey Grace, yan. Kay Ma'am Helen G, kay Maix, kay Amazing Grace, kay Katrina. Sorry. Katrina, yan. Kay Bea Arcia, kay Marinel Galino, kay Bakas ng Takot Horror Stories, kay Ayo, kay Lestat, kay Leozel, kay Lance ML, kay John Kenneth Batak, kay Puar, kay Myvin, kay Gabriel Biguila. Yan. Sorry naman, nabubulol na ako. Kay Dark Crown, kay Malugod Kanta, kay Sana Iblu, kay Josie Jean Lagon. Ma'am Josie Jean! Shoutout sa'yo. Kay Reynalyn Diosana, kay Riz, kay Lady Striker, kay Ella Elevado, kay Chini C. Kitchen, kay Gan Yu in Baby Form,
Tama ba? Kay Ganyo in baby form, kay Anime, kay Earl Jan Lee, kay Lee Kaitines, kay Karen Malinaw, kay Ja Paim, Ja Paim, yun. Kay Elma Balderrama, kay Merl Diones or Merl Dones. Ayun, kay Kalel, ayun na naman si Sir Kent. Kay Johnny Beloria, kay Kleng Jainer, kay Hamsterdom, kay Kevin Bertudaso. Sorry, nabubulol. Kay Kevin Bertudaso, shout out sa iyo. Kay Flight Radar Guy, kay MJ Panso, kay Padids TV, kay Christopher TV, kay Justin Peregrino. Sir Justin, shout out sa iyo. Kay Annalyn De Cepeda, kay Dark Dweller, kay RM Taroma, kay Telma Masangkay, kay Potato Place, kay Jayot 182, kay Anthony Espirito, kay Anthony Espiritu, kay Ma'am Janice, kay Ma'am Beng, kay Billy Swift Braga, yan. At saka kay Ma'am Maricel Empante. Yun lang muna siguro, kasi hindi, ang tagal mag-loading, sorry. Ayun lang muna siguro, sorry kasi paputol-putol yung upload natin. Gusto ko sana iisang bagsak na, kaso ang hirap-hirap talaga mag-record. Sa totoo lang, ang hirap talaga mag-record kasi hindi natin masasabi, biglang may nagbe-video okay, tas may ingay yung mga nag-i-scatter voice dyan sa likod. At saka minsan maingay lang din talaga. Kaya sorry talaga. Pero mahalaga naman nag-upload tayo, diba? Sorry na. Pasensya na rin kasi ang tagal, no? Sorry. Kasi nakahanap ako ng bagong trabaho ngayon. Dati kasi wala akong trabaho, kaya dire-diretso upload. Yun kasi meron na. Kaya medyo nahihirapan tayo makahanap ng panahon para makapagsulat at saka makapag-record. Pero after nung 2 months na pahinga ko, promise hindi na ulit mauulit yan. Gagawa tayo ng paraan para makapag-upload. At saka sana rin pala, please, sa mga bago kong subscriber, alam ko may mga 30 bago. Sa 30 new subscribers ko, please, baka hindi pa po kayo nakakapag-subscribe dun sa isang channel ko kung saan puro love story at kaharutan naman yung tampo ko. Please, baka pwede naman po pa-subscribe na rin. Yan. Kung sa tingin nyo naman po ay katanggap-tanggap yung mga pinagkagagawa ko dito sa channel na to, please, baka naman po pwede pagbigyan nyo ako sa kabila. Kasi hinihiwalay ko yung love story tsaka yung horror tsaka may mga supernaturals na story dito lang para hiwalay. Kasi, syempre, para maiba naman. Dalawa lang naman yung channel ko. Isang Aling Maria, ito nga yung horror stories, at saka yung Maria. Yun, puro love story naman doon. Dito kasi, sa channel na to, lahat ng story connected sa isa't isa or karugtong, parang ganon. Kasi parang isang ano lang to eh, isang circle lang sila. Doon sa kabila naman parang para pocketbook, pero hindi sila hindi konektado. Hindi katulad dito. Kung ano lang, daldal na. Sorry na talaga. Sorry na. Sana patawarin niyo ako na ko mag-upload. Hindi ako tamad. Sadyang wala lang talagang panahon kasi kung makapag-sulat, makapag-edit, ang problema, makapag-record. Ayun. Mahirap talaga kapag wala kang sariling studio. Pero yun nga, ang tagal na natin ginagawa to, kaya hindi dapat tayo nag-i-excuse at puro excuse. Kaya sorry na talaga, ha? Maraming salamat sa inyo. Kayo pa rin ang mga nakikinig. At natutuwa ako kahit paano nadadagdagan. Yun, hindi nyo lang alam kung gaano kalaking bagay ito para sa akin. Kayo yung dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin ako sumusuko magsulat. Ayan. At hanggang ngayon andito pa rin tayo. Huwag niyo ako susukuan kahit ang tagal ko mag-upload. Sorry na talaga. Yun lang. Maraming salamat po. Muli, ako po si Aling Maria. Ingat tayong lahat. Kumain ng masusustansyang pagkain, uminom ng vitamins, huwag masyadong magpuyat. Matulog na maaga. At piliting kalimutan siya. Charot. Miss nakita. Uy! Joke. Ayan. Joke lang yun
Ayan. Maraming salamat po. Muli, ako ba si Aling Maria? Ingat!